Halika kayo, samahan nyo kami sasakay ng barko dito sa Hong Kong. Today pala is Sunday, February 9, 2025. And for this video, isama ko kayo sa aming pagsakay ng barko na tatawid lang naman sa kabilang banda ng Hong Kong. And napakalapit lang nito dahil 5 minutes lang yung travel and yung pamasahe is murang-mura lang din. Alam nyo ba dito sa Hong Kong is napakamura lang din yung mga barko. So sa halagang $6 is makakasakay na tayo ng barko. At makapag-video na tayo sa magagandang tanawin, mga matataas na building at magagandang view dito sa Hong Kong. So ang ginagamit pala dito na pamasahe is kailangan mo lang mag-load sa iyong Octopus card, which is ginagamit ng mga tao dito pelang pamasahe. At saka pwede ka ding bumili ng ticket if walang laman yung Octopus card mo. Dahil sa bansang Hong Kong is cashless na nga, so hindi na sila gumagamit ng cash. Majority talaga sa lahat, ang ginagamit is card na. Sa atin na lang talaga sa Pilipinas na barya lang po sa umaga. Pero pag nandito ka na sa abroad, ma-feel mo talaga or mapapansin mo talaga ang pagkakaiba ng Pilipinas at saka ibang bansa. Na makikita talaga natin na marangya yung pamumuhay, advance ng kanilang mga infrastructure compare sa atin sa Pilipinas. So dito talaga natin mafe-feel na mahirap talaga yung bansa nating Pilipinas. At nahuhuli talaga tayo sa mga latest technology. Nauuna talaga yung mga ibang bansa, super advanced nila compare sa atin. So by the way, anyway, galing pala kaming Central, papunta kaming TST. Same Chachoy na kung tawagin na tourist spot dito sa Hong Kong na napakaraming tao at napakaraming turista. So dito kasi natin makikita tuwing gabi ang napakagandang mga tanawin sa Hong Kong. Dahil naglalabasan yung mga iba't ibang colorful lights na maganda sa video at saka yung mga barko din na dumadaan, mga cruise ship na dumadaan sa dagat is makikita din natin tuwing gabi. And napaka-beautiful nila dahil iba-iba yung kanilang mga kulay. At maliban pala sa barko na sinasakyan natin, kahit nakatulong lang kami dito, pwede din kaming mag-cruise ship. Marami ding ino-offer dito ng mga agency na pwede kang mag-cruise ship sa halagang $45 lang. So anong gagawin mo dyan sa halagang $45? Nasa around 300 pesos lang yan in peso. So ang gagawin natin dyan, mag-register tayo sa agency, no? Ibubok tayo nila ng araw kung anong araw tayo gustong pumunta doon. At yung inclusions lang ng ating pagpunta is yung pagsakay lang at saka pag picture-picture. So meron pala ditong cruise ship na from one place to another place and it took only for 45 minutes and pwede tayong mag-picture-picture, mag-aura-aura dyan sa loob ng cruise ship na napakaganda naman talaga ng cruise ship, napakayayamanin and marami din sumasakay na may maraming pera. So yung $45 po viewers is included lang yan sa pamasahe mo sa cruise ship, no? So pwede kang umakyat sa ilalim, umakyat sa itaas, mag-picture sa roof deck ba yung tawag niyan, tsaka mag-aura-aura sa loob dahil magaganda yung mga settings nila and bongga yung cruise ship. Pero pag mga nakaluwag-luwag ka naman is pwede kang magbayad ng 200, 100 HKD, may kasamang snacks at kung gusto mo ng dinner buffet, pwede kang magbayad ng 398 per person, only buffet na yan. Napakarami talaga nating pwedeng gawin pag nandito tayo sa Hong Kong nagtrabaho. Napakaraming mga adventure na pwede nating ma-experience. Pero ito mga adventure na ito ay para lang ito sa mga tao na mahilig gumala kagaya namin, kagaya ko, na halos lahat ng tourist spot dito sa Hong Kong ay nalibot na namin at nakapagpa-picture na kami. At take note, napadevelop pa yan. So ready na kami mag-storytelling sa aming mga apo someday. Pero hindi naman lahat ng mga nanditong OFW is mahilig gumala. Yung mga gumala lang talaga yung mga kagaya namin na galang-gala na talaga simula pa lang sa Pilipinas. So marami din dito na nasa beach lang o nasa park lang nagsistay dahil ayaw gumastos sa pamasahe. Ang paggala sa Hong Kong is hindi naman talaga magasto kung alam mo lang kung paano gumastos. At alam mo lang yung mga teknik kung anong dapat gawin. Kagaya namin na gumagala kami lagi sa Hong Kong is ang ginagawa namin, meron kasi kaming teknik. At akala ng iba na napakarami naming pera dahil gala dito, gala doon. Hanggang saan kami nakaaabot ng bawat sulok, bawat tourist spot dito ay napuntahan na namin. Pero kung alam nyo lang talaga is yung mga ginagastos namin is pamasahe lang dahil nagsasaing kami at nagluluto ng ulam bago umalis ng bahay, kumain na rin. At nagluto din ng ulam at kanin para sa dinner para pag-uwi namin ay meron kaming makain. At tuwing sa aming paggagala naman ay nagdadala kami ng tubig para hindi kami kailangan bumili ng tubig. Napakamahal ng tubig dito sa Hong Kong viewers. Kaya kami mga OFW, lalo na at ako, ang napakakuripot, nagdadala talaga ako ng tubig. So yung ginagastos namin dito sa aming gala is yung pamasahe lang namin sa train at minsan din nagbabas kami kung yung aming puntahan ay merong bus na available. Which is yung bus is makamura ka sa pamasahe compare sa train. So ganyan yung mga technique na ginawa namin dito. Hindi masyadong magastos at masaya
masaya kami. Dahil naman talaga yung paggagala, yun yung nagbibigay sa amin ng kasiyahan at satisfaction na meron kaming picture na mapapanood sa buong week ng aming pagtatrabaho. O, diba? Ganyan lang kasimple ang buhay. This is all for today. If you reach this video, thank you for watching.